Ang kwento na ito ay matagal nang nangyari, taong 1980, kung saan parati itong paikot-ikot sa buong lugar ng Albay. Ngunit naging sariwa pa rin sa alaala ng mga matatanda, lalo na ang isang magiting na tagapagligtas, si Dodong. Sa Albay naganap ang buong kwento. Isang lalawigan ng Pilipinas ang Albay. Matatagpuan sa rehiyon ng Bicol sa Luzon. Legazpi naman ang lungsod na kabisera nito. At ang lalawigan ng Albay ay napapalibutan ng mga lalawigan tulad ng Camarines Sur at Sorsogon. Sa taong 1980, 23 anyos na itong si Dodong. Sa isang liblib na baryo ng Albay, kilala si Dodong hindi dahil isa siyang mabait na binata, kung hindi dahil sa kanyang kahindik-hindik na reputasyon bilang isang antingerong magkokopra. Marami ang namangha sa kanya at marami rin naman ang naiinggit. Pero may isang matanda ang galit na galit sa kanya, lalo na si Rogelio. Isang gabi ng Oktubre, dahil sa kuryosidad ng mga kabataang sina Kyle, John at Jerry, naglakas ng loob sila para usisain ang katangian na meron itong si Dodong. Hindi ba tayo mapapahamak nito? Iyon ang tanong ni Jerry sa tatlong kasama habang binabagtas nila ang masukal na daan patungo sa bahay ni Dodong. Dahil na rin sa kanilang kagustuhan, ay marami silang napagtanungan tungkol kay Dodong na mas lalong naging hudyat para mas usisain nila si Dodong. Gayunpaman, may takot silang tatlo, nagdala ng sulo at kung ano-ano na sakaling magligtas sa kanila. Hindi naman masamang tao si Dodong. Ang gagawin lang natin ay magmamanman tayo sa kanya. Kung totoo nga ba na may ritual siya gabi-gabi. Paliwanag dito ni John na natatakot din sa naging desisyon nila. Isang napakatahimik na gabi. Ngunit mula sa iba't ibang bahagi ng sulok ng kagubatan ay para bang maraming nagbabanta sa kanilang tatlo. Kaya naman ang ginawa nila ay nagkumpul-kumpulan sila. Kaya nila gustong mag-usisa dahil sa paniniwala nilang isang masamang nilalang itong si Dodong. At ang pagiging magkokopra ang pinili nitong gawin para tawaging ordinaryong tao. At kahit wala silang alam sa kung anuman ang naghihintay sa kanila, may dala naman silang kandila, rosaryo at kung ano-anong mga dasal. Kaso lang, hindi nila alam kung tatalab ba ito kay Dodong. Maraming matanda na rin ang binabalaan sila na wag na silang tumuloy sa binabalak. Ngunit matindi ang kanilang kagustuhan na malaman ang lihim ni Dodong. Kung hindi tayo tutuloy at gawin kung ano man ang sinabi sa atin ng Rogelio, kukunin niya ang perang binayad sa atin. Papayag ba kayo? Tanong ni Jerry sa kanyang mga kasamahan. Nagsitinginan silang tatlo. Kung hindi lang sila nagigipit, hindi nila ito gagawin. Gayunpaman, maraming sinabi si Rogelio tungkol kay Dodong. Isa na dito na papatayin nito ang mga tao. Kaya naman ay dapat nilang malaman ang ritual at kung ano-ano pa ang ginagawa nito. Pagdating nila sa kubo, dahan-dahan ang kanilang
bawat hakbang. Pinaniniwalaan nilang masyadong makapangyarihan itong si Dodong. Kaya kung anuman ang mga hakbang nila, ay dapat silang mag-ingat. Natatanaw na nila ang kubo nito na wala masyadong ilaw. Bagaman sa loob ay may isang sinag na nagmumula sa isang kandila. Ilang minuto rin ay nakaramdam sila ng isang napakalamig na hangin. Hindi nila alam kung iyon ba ay isang pagbabanta ni Dodong. Ang kubo kasi ni Dodong ay napapalibutan ng matatayog at maraming puno ng nyog. Marami ring kung ano-anong halaman malapit lang sa sapa na tiyak dun kukuha ng mga halaman itong si Dodong. Sigurado na ba tayo dito? Tanong ni Jerry na para bang isang tunog lang ng palaka ay tatakbo na ito. Tiyak naman ako na wala tayong mapapala dito. Dahil si Rogelio lang naman ang nagsasabi na masamang nilalang itong si Dodong. Sabi pa nito sa pabulong na tono. Walang sumang-ayon kay Jerry na umuwi na sila at wag na lamang ituloy ang lahat ng kanilang plano. Bagaman sina Jan at Kyle ay titig na titig sa bahay ni Dodong. Dito lang tayo hanggang sa maramdaman natin na mayroon ng kakaibang ginagawa si Dodong. Sambit dito ni Kyle. Dumapa sila sa damuhan habang nagmamanman at walang tigil sa pagdasal na sana ay may gagawin ng ritual itong si Dodong. Ngunit sandali pa ang lumipas ay biglang bumukas ang pintuan ng kubo ni Dodong. Naalerto ang tatlo at nagtinginan sa bawat isa. Nakita rin nila na lalabas itong si Dodong na may dalang lampara at iniwasiwas ito sa ere na para bang may nakikita itong kakaibang nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas ay natigilan sila nang biglang nagsalita itong si Dodong. Mangangawit ang buo ninyong katawan sa damuhan. Alam ko kung sino kayo at saan kayo ngayon. Kung ako sa inyo, magpakita na kayo sa akin. Sabi ni Dodong sa malakas na boses. Silang tatlo ay nanginig ang mga tuhod. Para na rin silang maiihi. Wala silang ibang nagawa kundi ang sundin si Dodong. Takot ang namutawi sa damdamin nilang tatlo at sa isip nila magagalit itong si Dodong sa kanila. Lalo pa at alam na nito siguro kung ano ang pakay nilang tatlo. Nang magpakita na sila ay hindi nila inaasahan na ngingiti itong si Dodong sa kanila. Bakit siya nakangiti sa atin? Nagtatakang tanong ni Jerry sa dalawang kaibigan. Bagamat nananatiling tahimik lang ang dalawa, humakbang silang tatlo papalapit kay Dodong. Hindi niya alam kung ano ang panganib ang naghihintay sa kanila. Kaya bawat galaw ni Dodong ay kinatitigan ni Jerry. Naging alerto ang tatlo. Anong kailangan yung tatlo? Mahinang tanong ni Dodong. Inilagay nito sa upuan ang lampara. Siniko ni Kyle itong si Jerry. Isang hudyat na para si Jerry ang sumagot. Matagal bago nakasagot itong si Jerry dahil tiningnan niya pa ang mga kasamahan ng masama. Nang muli siyang tumingin kay Dodong, puno ng porsigido ang kanyang mga mata. Hindi kami masasamang mga bata. Nandito kami sa kubo nyo para malaman namin kung ano ang lihim mo. Sabi nito na para bang isa na iyong hustong tanong.
Walang naging reaksyon si Dodong sa tanong ni Jerry. Bagkus ay napatitig lang ito sa kanila na para bang binabasa ang isipan ng tatlong bata. Ngunit matagal na rin niyang gustong sabihin sa mga tao na may anting-anting nga ito. Sa isip niya, ito na ang tamang panahon para malaman ng lahat na hindi lamang siya isang normal na tao at hindi lang isang haka-haka ang tungkol sa kanya. Hali kayo, huwag kayong matakot sa akin. Kung nais niyong malaman ang bagay na tungkol sa akin, hindi ko iyon ipagkakait sa inyo. Paliwanag nito. Hayaan ninyo kong magpaliwanag sa inyo. Kung may itatanong kayo sa akin, huwag kayong mag-alinlangan. Patuloy na wika ni Dodong. Bago pa man magsalita si Jerry, ay walang pasabi na pumasok si Jan at Kyle. Ngumiti si Kyle kay Jerry na nagpapahiwatig na ayon sa kanilang plano ang kanilang pagpunta sa kubo ni Dodong. Nang nasa loob na sila ng kubo, ay isang kakaibang amoy ang bumungad sa kanila. Hindi kalakihan ang kubo ni Dodong. Kung tutuusin, kaya lamang nitong mag-ukupa ng 5 tao. Sa isang maliit na upuan ay nagkasya silang 3. Tahimik silang nakatingin lang sa bawat galaw ni Dodong. Saglit pa ay humarap sa kanila si Dodong habang naaamoy pa rin nila ang isang kakaibang amoy. Kung gusto nyo talagang malaman ang lihim ko, hindi yon basta-basta. Bagaman matagal ko na rin gustong sabihin ito sa ibang tao dahil ang akala nila masama akong nilalang. Ang babata pa ninyo pero nandito na kayo kaya ang unang bagay na kailangan ninyong malaman ay dapat na makipagkasundo kayo sa mga espiritu. Ang kaibigan kong espiritu ang tumutulong sa akin para may kakayahan na kong kontrolin ang anting-anting na hawak ko. Mahabang paliwanag dito ni Dodong. Nagtinginan ang 3 magkakaibigan sa mga mata nito. Nang marinig nila ang sinabi ni Dodong ay para natuloy silang nagdadalawang isip. Lihim na nanginginig ang buong katawan ng 3 bata. Minuto pa ang lumipas ay mas lalong naamoy nila ang kanina pang kakaibang amoy. Namalaya na lang din nila na biglang naglabas ng 3 anting-anting itong si Dodong. Para saan po ang anting-anting na yan? Tanong ni Jerry na hindi maitago ang kaba sa kanyang boses. Mahinang tumawa si Dodong. Tumingin ito kay Jerry na ikinatakot nito. Lumapit na muna si Dodong sa lamesa. Doon din dumako ang mga mata ng 3 magkakaibigan. Doon nila nakita ang isang malaking baboy ramo na patay na. Habang nakatalikod si Dodong, ay nagtinginan ulit silang 3 na para bang isang maling galaw lang ni Dodong ay kakaripas sila ng takbo. Ang 3 anting-anting na ito ay ibibigay ko sa inyo bilang pananda na kayo ay nakipagsundo sa mga espiritong kaibigan ko. Sambit dito ni Dodong. Saglit naman silang natahimik. Nagmanman sila sa pagbulong ni Dodong habang nasa harapan ng patay na baboy ramo. Maraming binig kasi Dodong na hindi maintindihan ng 3. At nang mas lalong tumagal, ay ganoon na mas lalo na amoy nila ang masangsang na amoy. Kahit takot ay nanatili ang 3 na tahimik
Pagkatapos na magbigkas ni Dodong ay humarap na ito sa tatlong magkakaibigan. Nagbigay ito ng isang malapad na ngiti. Ang bawat anting-anting na ito ay may kalakip na malubhang sumpa. Dahil ang mga anting-anting ay bigay sa akin ng mga espiritu ng kagubatan at ang taglay nitong mga kapangyarihan ay nararapat sa may mabuting hangarin. Naramdaman ko rin na yun naman ang inyong pakay. Ngunit dapat niyong malaman na kalakip nito ay ang pag-alay ng buhay sa mga espiritu. Mahabang paliwanag ni Dodong. Dahil sa kanyang sinabi ay nayanig ang buong pagkatao ng tatlong bata. Kitang-kita ni Dodong kung papaano nanlaki at nagtinginan ang tatlo na para bang katapusan na ng kanilang mga buhay sa mga oras na iyon. Bagamat naglakas ng loob na magtanong itong si Jan. Ano pong ibig niyong sabihin? Sa tanong pa lang nito ay mahahalata na ni Dodong kung ano ang nararamdaman nito. Inosente at may kabiguan sa buhay. Tumawa si Dodong na hindi tunog na nanakot sa mga bata. Hindi nawala ang ngiti niya sa kanyang labi habang nagsalita pa ito ng, sa tuwing kabilugan ng buwan, ako ay nag-aalay ng buhay ng isang tao upang manatili sa aking buong katawan ang kapangyarihang pinagkaloob sa akin ng mga espiritu. At ngayon, maswerte ako dahil hindi lamang isa, kundi tatlo pa ang iaalay ko sa kanila. Paliwanag nito. Nakita ni Dodong na biglang umiyak ang tatlo. Nagsisihan ang mga ito na mali ang kanilang ginawa. Isang malaking pagkakamali. Sandali pa ay malakas na humampas sa pintuan ang hangin. Mas lalong sumangsang ang amoy na galing sa patay na baboy ramo at naging pula rin ang kulay ng paligid. Ang lamig ng hangin na dumampi sa katawan ng tatlong bata ay nagbigay palalo ng takot sa kanila. Si Dodong naman ay nakatingin. Kung sila ay pipikit saglit ng mga mata, ay kikitilin ni Dodong ang mga buhay nila. Wag niyo po kaming saktan. Hindi po kami masasamang tao. Depensa ni Kyle habang umiiyak na ito. Lumuhod na rin ito. Lumuhod na rin sina Jan at Jerry. Bagamat hindi naawa sa kanila itong si Dodong. Tumawa ng malakas itong si Dodong habang itinaas niya ang tatlong anting-anting. Ang hangin ay kumakalampag sa bintana at sa pintuan ng kubo. May narinig din ng tatlo na isang malakas na alulong ng aso mula sa labas ng kubo. Naipikit na lamang ni Jerry ang kanyang mga mata habang ipinagdarasal ang kaligtasan nilang tatlo. Nagsisiring pumunta pa sila sa kubo ni Dodong. Alam ko ang tunay ninyong pakay sa akin. Inutusan kayo ni Rogelio para alamin ang mga bagay na may kinalaman sa akin. Hindi niyo ako masisisi dahil kaaway ko si Rogelio. Maawa naman sana ako sa inyo. Kaso lang, hindi na mababawi ng inyong salita. Dugo at kaluluwa ang paglason ni Rogelio sa inyo. Kaya hanggang dito na lamang ang mga buhay ninyo. Mahabang sambit ni Dodong na siyang nagpaiyak ng malakas sa tatlong magkakaibigan. Hindi ako tunay na kaaway. Hindi ako ang tunay ninyong dapat na manmanan dahil tumutulong ako sa inyo upang maging matiwasay ang buhay natin dito sa lugar. Bagaman
Dahil nalason na kayo ni Rogelio, wala na akong ibang magagawa pa. Patuloy na wika ni Dodong. Hindi na tayo dapat sumunod kay Rogelio. Hiyaw ni Jerry habang nagsisisi ito. Tumawa lamang si Dodong. Walang ibang nagawa ang mga magkakaibigan kundi ang lumuhod na lamang habang naririnig nila ang kakaibang pagsasalita ni Dodong. Nagsimula na itong magritual habang nakaluhod ang mga bata. Binibigkas niya ang mga hindi maintindihang salita na tinuro sa kanya ng mga espiritu. Ang tatlong mga anting-anting ay umangat sa ere. Sandali rin ay bigla na may mga may itim na malalaking kandila ang lumutang sa ere. Habang patuloy na nagsasalita si Dodong. Ang tatlong anting-anting ay nagliliyab ng bughaw na apoy at pumapaikot sa ulo ng tatlong magkakaibigan. Maawa kayo sa amin, Dodong. Hiyaw ni Jerry habang patuloy na sumasakop sa buong katawan ang mga ito. Ang kapangyarihan ng sumpa. Ng mga oras na iyon, lumitaw ang mga kaluluwa ng alay sa harap nila. Ang mga ito ay nasa anyong hindi mawari na puno ng galit at pighati. Kasama na kayo ng mga ito na nakulong sa aking garapon. Sambit dito ni Dodong. Nang hihina ang katawan ng tatlo, lumapit si Dodong. Hawak niya ang isang matulis na sinaunang punyal na may nakaukit na kung ano-anong sinaunang simbolo. Ang mga simbolong iyon ay si Dodong lamang ang nakakabasa. Ngayong gabi, nagpapasalamat ako sa inyong pagkukusa. Kayo ay magiging alay sa aking tagapagbigay ng kapangyarihan. Naging mas madali na lamang sa akin ang humanap ng alay. Ngayon, mas magiging malakas ako. Sigaw dito ni Dodong. Walang hinintay na sandali si Dodong. Hinawakan niya ng mahigpit ang punyal at ganun na rin ang ulo ni Jerry. Dahil mahina na ang katawan ng bata, ay wala na itong magawa. Pinugutan ni Dodong ng ulo itong si Jerry. Kahit na nagsigawan ang dalawa, ay huli na ang lahat. Isa-isa ang mga itong pinugutan ni Dodong. Ang kanilang mga dugo ay lumipad sa ere at sumanib sa mga anting-anting na mas lalo pang nagliliyab ng maliwanag. Ipinikit ni Dodong ang kanyang mga mata at itinaas niya sa ere ang kanyang kamay. Isa-isang sumambit sa kanyang leeg ang anting-anting. Sa mga oras na iyon, mas lalong naramdaman ni Dodong ang lakas na hatid ng kanyang mga alay. Matapos ang matagumpay na pagbibigay ng alay, ay idinilat niya ang kanyang mga mata at natuwa ito ng sobra. 2 araw na ang lumipas, ay nagtaka ang mga magulang ng tatlo na kung bakit ang mga ito ay hindi na nakauwi pa sa kani-kanilang tahanan. Takot, pangamba at pagkaulila ang naramdaman ng mga magulang. Takot dahil iniisip nilang naghahasik na naman ng lagim itong si Dodong. Pangamba dahil baka ay isusunod na naman ang iba pang mga bata. At pangungulila dahil sa nawawala ang pinakamamahal nilang anak. Walang nakakaalam kung saan nagpunta ang anak ko. Giit dito ni Ben, ang ama ni Jerry. Sigurado ko, hindi lamang isang simpleng pagkawala ang nangyari. May kinalaman si Dodong dito.
Sabi nito na halatang halata sa boses ang pangungulila at galit. Ilang minuto pa ang lumipas ay may isang lalaki ang humahangos habang ibinabalita nito sa buong lugar na may natagpuan sila na 3 katawan ng mga bata. Naging alerto agad si Ben at ang iilang mga residente ng lugar. Nang nasa may malapit na sapa sila kung saan ang kasunod nitong lugar ay ang kagubatan kung saan pinaniniwalaan nilang doon naninirahan itong si Dodong. Natagpuan namin ang mga katawan na ito sa malawak na kagubatan. Puno ng hindi mawaring simbolo ang kanilang katawan at pugot na ang mga ulo. Hindi namin matukoy kung paano nila nasapit ang karumal-dumal na pangyayaring ito. Paliwanag dito ng lalaki. Nakaharap ito sa kanilang lahat. Umiyak ang mga magulang ng 3. Wala ang mga itong magawa kundi ang lumuhod dahil hindi nila alam kung ano ang sinapit ng kanilang anak. Habang puno ng iyak at takot ang lugar na iyon, dumating si Rogelio na may nakasabit na anting-anting sa leeg. Agad itong pumagitna sa kanilang lahat. Magandang araw. Ako si Rogelio. Ako ang magpapatunay kung sino ang may kagagawan sa karumal-dumal na krimen na ito. Ang 3 bata na iyan ay inalay ni Dodong sa mga espiritu sa kagubatan kung saan nagbibigay sa kanya ng mas malakas na kapangyarihan. Nakita ko kung papaano ginawa ni Dodong ang lahat. Gayunpaman, kahit gusto ko mang tulungan ang mga batang ito, ay wala akong magagawa dahil masyadong makapangyarihan si Dodong. Kaya naman, eto ako sa inyong harapan para kunin ang inyong tulong para puksain natin si Dodong. Mahabang litanya ni Rogelio. Nakuha agad ni Rogelio ang loob ng mga tao. Nag-ipon-ipon sila para gumawa ng isang sandatahan laban kay Dodong. Kaya naman ay tumungo sila sa gitna ng gubat. Ngunit naabutan na lamang sila ng gabi ay hindi nila natagpuan ang kubo ni Dodong. Umuwi silang sawi. Para bang ang kubo ni Dodong ay naglaho na lamang na parang bula. Kaya mula noon, naging bahagi na lamang ng alamat ng Albay ang kwentong tungkol kay Dodong na isang antingerong magkokobra. Kung meron mang magtatanong tungkol kay Dodong, ay sinasabi na lamang ng mga tao na sa tuwing sumapit ang kabilugan ng buwan, naririnig pa rin ang mga sigaw at hinagpis ng mga alay na kaluluwa sa gitna ng kagubatan. At kung hindi nila babantayan ang kanilang sarili, ay magiging sunod silang alay ni Dodong. Makalipas ang ilang taon, ay nakarating kay Dr. Henry Martinez ang tungkol sa kwento ni Dodong sa Albay. Kahit pa na nasa Maynila nakatira itong si Dr. Martinez. Kailangan kong matuklasan ang tungkol sa kwentong ito. Kung totoo man to, kailangan kong puksain si Dodong. Kailangan niyang mamatay mismo sa mga kamay ko. Himagsik nito habang nagbabasa ng isang maliit na artikulo tungkol sa ginawang kababalaghan ni Dodong. Dalubhasa ang doktor na ito sa mga kababalaghan at kwentong bayan ng Pilipinas. Kaya't napupukaw ang kanyang interes. Lalo pa, naniniwala siyang tunay na iyon ay nangyari. Nagpasya itong pumunta sa Albay upang siyasatin ang katotohanan sa likod ng alamat na kwento. Pagdating niya sa isang baryo sa Albay,
kung saan nanggaling ang kwento. Sinalubong ito ng mga residente doon na may halong takot at pag-aalinlangan. Agad nagtanong si Ben, "Doktor, gusto naming malaman kung bakit kayo naparito sa aming baryo." Wika nito. Hindi pa man siya napalagay ng maayos at ang bitbit niyang mga gamit ay inilagay niya na lamang ito sa lupa. Batid ko ang tungkol sa kwento ni Dodong at ng iilang mga kwentong tungkol sa kung papaano siya pumatay ng mga tao para maging isang alay. Kaya dahil nagbigay sa akin ng interes ito, magsasaliksik ako. Hindi ko batid na unawain ang inyong pag-aalala, kaya hayaan niyo ko sa gagawin ko. Paliwanag dito ng doktor habang kaharap din ito ang mga tanod kapitana at iilang mga tao na sumalubong sa kanya. "Hindi mo kami matutulungan, doktor. Isang makapangyarihang antingero si Dodong. Kahit nga si Rogelio na may ganoong kapangyarihan, ay walang katumbas itong kay Dodong." Depensa dito ni Ben. Ngunit matibay ang pananampalataya ng doktor na magagapi niya itong si Dodong. Kaya sa araw din na iyon ay nagsimula na siyang magtanong-tanong ng mga impormasyong magagamit niya. Nakalap niya na hindi nagagapi itong si Dodong, na marami nang nawalang mga bata at kahit mga matatanda. Takot na ang mga tao at sinubukan na nilang kumuha ng iilang mga taong may dalubhasa sa anting-anting. Ngunit hindi pa rin umubra kay Dodong. Hindi rin madalas nagpapakita itong si Dodong. Simula rin noong kumalat ang kwento, natigil din ang pangkukopra nito. Ang mga nyog sa gitna ng kagubatan ay pagmamay-ari ni Dodong. Lahat iyon ay namatay na. Wala na nga ring nagbalak na bumili o magbenta ng kopra dahil naaalala lamang nila itong si Dodong. Naakala nila noon ay isang ordinaryong magkukopra lamang. Hindi ito simpleng kaso ng kapangyarihan ng anting-anting. Sa pagkakaalam ko, galing ito sa espiritong nagmula pa sa impyerno. Sabi niya sa kanyang sarili, nakitira si doktor sa isang simpleng bahay na kanya namang binayaran para sa isang kwarto. Mabuti na lang, pinatuloy ito ng may-ari ng bahay. Kinabukasan ay mas lalo pa siyang naging mabusisi sa kalap ng maraming impormasyon hanggang sa nakabuo siya ng isang malaking ideya. Mapupuksa ko na ang antingerong magkukopra na iyon kung hindi siya lalabas para sa normal na araw lang. Papalabasin ko siya gamit ang nakuha ko ring anting-anting ng Diyos ng Nyog. Giit niya sa kanyang sarili. Dahil sa kanyang mga nalaman at ideya ay mas nagkaroon siya ng matinding kumpiyansa. Kaya mabilis niyang sinabi sa mga tao ang nalaman niya at gusto niya itong subukan. Nais kong malaman ninyo na nakahanap na ako ng maaaring makapagpalabas kay Dodong. Kung nasan man siya ngayon nagtatago. Sambit nito sa lahat. Kailangan ko ng 23 na bunga ng nyog na may 3 mata. Kapag nakumpleto na natin yan, maaari na nating palabasin si Dodong sa tulong na susunugin natin ito. Pahabol na wika ng doktor. Ang mga tao ay napuno ng pag-asa. Kitang-kita ng doktor ang kasiyahan nila kahit alam naman niyang wala pa siyang kasiguraduhan. Gayunpaman ay susubukan pa rin niya
Yung ideya na nagawa niya sa ibang kaso bagaman iba ang kaso ngayon ni Dodong. 3 araw na rin ang lumipas ay nakumpleto nila ang 23 bunga ng nyug na may 3 mata. Kinopra nila ito. Isang gabi rin ay nagpasya si Dr. Henry Martinez na pumunta na sa lugar kung nasaan ang kagubatan at pinaniniwalaan kung saan naninirahan itong si Dodong. Kasama ng doktor ang kanyang kagamitan sa kanyang pananaliksik, anting-anting na mula sa nyog, iba pang maaari niyang magamit laban kay Dodong. At kasama rin niya ang ilang lokal na gabay. Habang tinatahak nila ang kagubatan, ay hindi pa man sila nakakalayo sa kabahayan, ay naramdaman na agad nila ang pagbaba ng temperatura. Huwag kayong matakot kay Dodong. Kailangan natin siyang paslangin dahil salot siya sa ating baryo at pati na rin sa buong lalawigan ng Albay. Hiyaw ni Rogelio na may sobrang galit sa kaaway. Sumang-ayon naman kay Rogelio ang lahat. Bagamat nang nasa isang malaking puno sila ng Balete, ay nakaramdam na sila ng nakakakilabot na hangin. Nagsimula na rin silang makarinig ng mga kaluskos at kung ano-anong bulong. Pinaniniwalaan nila na gawa iyon ng mga kaluluwang alay ni Dodong. Tila rin ay may maraming mata ang nagmamasid sa kanila. Ito na yata ang gitna ng kagubatan. Maraming nyog at tila may bakas pa ng pamumuhay na hindi ko mawarit. Nakaramdam din ako na para bang may isang malaking mata ang nakamasid sa ating lahat. Huwag tayong matakot. Magpapatuloy pa rin tayo. Magkumpul-kumpulan tayo. Nararamdaman ko na ang lugar na ito ay isang sumpa. Dito nananatili ang mga kaluluwang inaalay ni Dodong sa kanyang pinagkunan ng malakas na kapangyarihan. Mahabang litanya ni Dr. Martinez. Ang ibang kasamahan nito ay nagpakita naman ng labis na takot. Ilang minuto pa ang lumipas ay hindi na nila namalayan kung ano ang nangyari nang biglang naging kulay pula ang buong paligid. Ilabas na ninyo ang kopras, sindihan ito at sunugin para magpakita na sa atin si Dodong. Utos dito ni Dr. Martinez. Bagaman hindi pa nila nagawa iyon, ay isang malakas na tawa ang nagpayanig ng kanilang mga katawan. Kaya naramdaman nila ang takot at pangamba. Nanginginig ang mga kasamahan ni Dr. Martinez. Tanging sina Rogelio lang at Doktor ang may kagalakan na makikita nila itong si Dodong. Isang pikit lang nila ay biglang nagpakita sa kanila ang bahay ni Dodong. Ang lupa ay tila nabalutan ng malalagkit na dugo ng mga alay at nakasabit sa buong bakuran ang mga kalansay nito. Hindi pa rin nawala ang kulay pulang bumalot sa buong paligid. Ilang sandali pa ang lumipas ay lumitaw ang isang nakakabiglang anyo ni Dodong. Bakit ninyo ko ginagambala? Matulis ang tingin nito. Ngunit ang anyo ay isang matanda at mas nakakatakot kaysa nung una nilang makita ito, na akala nila ay isang ordinaryong magkukopra. Gusto nyo ba akong patayin? Kung ganun man, hindi nyo kayang patayin dahil isa na akong makapangyarihang antingero. Kaya ko nang gumawa ng mga bagay na hindi ninyo alam. Galit na sabi nito.
Humakbang si Dr. Martinez at humarap kay Dodong. Hindi ako natatakot sa'yo. Alam namin na kaya ka naming mapapatay. Kahit hindi kami katulad mo na makapangyarihan. Sabi ng doktor. Hindi naman makitaan ng kahit anong takot ito. Tumawa ng malakas si Dodong. Dumako ang paningin nito sa tahimik na si Rogelio. Ikaw, Rogelio, di ba'y parehas lang din tayo ng hangarin? Isa ka ring masamang nilalang. Hiyaw ni Dodong na umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nanginig si Rogelio sa revelasyon ni Dodong. Bagaman, saglit lang ay humakbang si Rogelio para depensahan ang kanyang sarili. Isa rin akong antingero, Dodong. Ngunit hindi tayo magkatulad. Dahil hindi buhay ng mga tao ang inaalay ko. Mga prutas ang mga alay ko. At ikaw ang tunay na masama. Dapat kang mawala dito sa mundo dahil isa kang salot. Isa kang kahindik-hindik na nilalang. Sigaw ni Rogelio na nagpapakita ng labis na galit. Muli namang tumawa si Dodong. Kung ganon, ay mapipilitan din akong ialay kayo sa aking tagapagbigay ng kapangyarihan. Humanda kayong lahat dahil katapusan na ng inyong buhay. Babala ni Dodong sa kanilang lahat. Nagsigawan ang mga kasamahan ni na Doktor at Rogelio. Umatake si Dodong. Humiwalay sa leeg nito ang kanyang mga anting-anting at nagsiliparan sa itaas ng ulo nito. Nagliliyab ang mga iyon. Humakbang si Dodong. Umatras naman silang lahat. Mas lumiyab ang isang anting-anting. Nanlilisik ang mga mata ni Dodong habang nakatingin kay Rogelio at sa doktor. Sandali pa ay bumigkas ng isang mahabang salita. Hindi maintindihan ni Dodong. Nasilayan na lamang ni Doktor at Rogelio na nagsiliparan ang mga kasamahan nila habang walang malay ang mga ito. Tumawa ng malakas si Dodong hanggang sa tinapos niya ang kanyang pagsasalita ng hindi maintindihan na salita. Hindi kailanman matatalo ng isang katulad mo ang katulad ko na wais at matalino. Saad dito ni Dodong. Tingnan niyo ang kawawa ninyong mga kasama. Maya-maya lang ay magiging alay ko sila at isusunod ko na kayong dalawa. Sabi pa ni Dodong. Mas lumakas ang liyab ng pangalawang anting-anting ni Dodong. Sandali pa ay tumingin ito kay Rogelio na ngayon ay pinoprotektahan na ang sarili gamit ang kanyang kaalaman sa anting-anting. Ngunit huli na siya dahil unti-unting nawala ang kanyang kontrol sa kanyang sarili. Inaina ni Dodong ang kanyang kapangyarihan. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili na sinasakal niya mismo sa harapan ni Dodong. Pilit na nilabanan ni Rogelio ang kapangyarihan ni Dodong. Itigil mo yan, sigaw ni Dr. Martinez na siyang kumuha ng atensyon ni Dodong. Gayunpaman, hindi nag-abala si Dodong na sundin itong si Doktor. Nakita na lamang ni Doktor na unti-unting pumapayat ang buong katawan ni Rogelio. Namumuo na talaga sa kanyang buong katawan ang galit at bighati para sa kanyang kasamaan. Ikinuyom niya ang dalawa niyang kamay. Ako ang harapin mo ngayon, Dodong. Mabagsik na sambit nito. Tumawa si Dodong habang nag-aapoy na ang mga mata. Ang ikatlong anting-anting nito ay biglang umapoy ng mas malakas kaysa sa dalawang nauna.
Nag-aaksaya lamang ako ng oras sa isang kagaya mo. Mahinang nilalang. Pero nandito lang naman tayo. Hindi na rin kita pakakawalan. Sambit dito ni Dodong. Kailanman ay hindi ako natakot, Dodong. Kaya kitang puksain. Galit na tugon dito ni Dr. Martinez. Isa ka lang normal na tao. Ang kagaya mo ay magiging alay na rin. Sigaw ni Dodong sa kanya na naging dahilan para mapatras ito dahil malakas ang sigaw. Muling narinig ni Dr. Martinez ang pagsasalita ni Dodong. Naramdaman din niya ang kanyang panghihina. Pero bago pa man maging katulad siya ni Rogelio, nag-iba ang kasamahan niya, ay inilabas niya ang kanyang anting-anting. Itinaas niya ito sa ere na naging dahilan para mapaatras si Dodong. Hindi ito makapaniwala sa nakitang anting-anting na hawak ngayon ni Dr. Martinez. Isang sumpa sa kahit na anong kasamaang paghahari sa mundo. Saan mo yan nakuha? Nauutal na tanong ni Dodong. Napaatras si Dodong na ayaw niyang lumapit sa anting-anting. Ngumiti naman si Dr. Martinez sa takot. Lumapit siya kay Dodong habang ito ay patuloy na lumalayo sa kanya. Humina rin ang pagliliyab ng anting-anting ni Dodong. Akala ko ba wala kang kinakatakutan? Akala ko ba ay sobrang makapangyarihan ka na? Bakit gano'n na lamang ang takot mo nang makita itong anting-anting ko? Hindi mo ba kayang tingnan ang tatlong matang nakaukit? Ayaw mo ba na hawakan ito o lapitan man lang? Sunod-sunod na tanong ng doktor habang patuloy niyang nilalapitan itong si Dodong. Naramdaman niya ang panghihina nito. Ngumisi pa ito lalo at hindi siya huminto sa paghakbang. Nang wala nang maatrasan si Dodong, ay mas lalo niyang inilapat sa katawan nito ang anting-anting. Kumislap ng maliwanag na maliwanag ito na tila na nagpapaalis ng dilim sa buong paligid. Ngunit sandali lang ay biglang tumawa si Dodong na siyang dahilan para mapatras ito. Nalilito ito kung bakit nagkaganon itong si Dodong. Namalayan na lamang niya na may isa na namang anting-anting ang lumitaw sa paligid. Iyon ay ang anting-anting ni Rogelio. Nakita ni Dr. Martinez ang kalansay ng katawan ni Rogelio habang ang iba pa niyang kasamahan ay patuloy pang nasa ere. Wala pa ring malay ang lahat. Silang dalawa na lang ang natitira ni Dodong. Napatras ito habang nasa kamay na ni Dodong ang anting-anting ni Rogelio. Naramdaman ni Dr. Martinez na unti-unting lumalakas itong si Dodong. Nanlaki rin ang mga mata ng doktor nang makita niya ang pagbabagong anyo ni Dodong. Naging binata ang anyo nito. Nadapa na lamang siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Ang buong akala ng doktor ay labis na makakatulong sa kanya ang anting-anting na hawak niya. Sandali pa ay lumapit sa kanya itong si Dodong. Dali-dali itong tumayo. Ngunit narinig niya ang pagsasalita ni Dodong na naging dahilan para masakal siya ng kanyang sariling kamay. Lumapit nang lumapit si Dodong sa kanya. Nagliliyab sa galit ang mga mata nito. Alam ng doktor na ginamit nito ang anting-anting ni Rogelio, kaya nag-iba ang anyo nito. Kung hindi nyo na lang sana ako binalabog dito, hindi ito mangyayari sa inyong lahat. Kung hindi nyo lang sinaktan ang buong pamilya ko noon,
Hindi dapat ito nangyari ngayon. Dahil din ito sa kasakaman niyong lahat. Humingi ako ng tulong sa mga espiritong tagabigay ng kapangyarihan na naninirahan dito sa kagubatan. Inapi niyo ang buong pamilya ko. Sa panahong nangangailangan kami ng tulong, hindi niyo kami tinulungan. Giit nito na siyang nagpatahimik kay Dr. Martinez. Isa iyong revelasyon ng isang kinamumuhian na nilalang sa buong lalawigan ng Albay. Isang revelasyong hindi niya nakalap noong nag-uusisa ito. Sa mga oras na iyon ay naiintindihan niya itong si Dodong kung bakit ganoon na lamang ang galit nito sa lahat ng tao sa baryo at sa maging buong Albay. Ngunit hindi yan ang sinabi ng mga taga rito, Dodong. Nagsisinungaling ka lamang sa akin. Hiyaw dito ng doktor. Bagaman ay tumawa lamang si Dodong, mas hinigpitan nito ang pagsakal sa kanya. Maya-maya pa ay muling nagsalita si Dodong. Hindi ako sinungaling. Nagsinungaling ang mga taong tinulungan mo. Sa huli, magiging kawawa ka rin dahil sa ginawa mo. Sa tingin mo, naramdaman mo ba sa akin ang tunay na kasamaan? Hindi. Hindi. Dahil bighati, kasawian, lungkot at galit ng pagiging api ang naramdaman ko. Depensa dito ni Dodong. Hindi talaga makapaniwala si Dr. Martinez. Gayunpaman, kahit anuman ang sinabi ni Dodong, ay hindi niya pinaniniwalaan ang lahat ng iyon. Nagbigkas ito ng isang salita na hindi rin maintindihan ni Dodong hanggang sa unti-unting humiwalay sa kanyang leeg ang sariling mga kamay. Nang magkaroon siya ng pagkakataon, ay agad niyang inihagis ang hawak na anting-anting. Eksaktong sumabit iyon sa leeg ni Dodong hanggang sa nangisay ito at nakita niya ang luha nitong umaagos. Isa itong pagkakamali, sigaw nito. Unti-unti nang naging kalansay ang katawan ni Dodong. Makapangyarihan ang anting-anting ni Dr. Martinez dahil subok niya na iyon sa ibang kasong nangyari sa kanya. Nabalik sa dati ang mga kasamahan niya, ngunit si Rogelio ay talagang patay na. Kinatitigan din ni Dr. Martinez ang kalansay ni Dodong. Hindi niya lubos maisip na mabilis lang niya itong natalo at hindi rin siya makapaniwala sa mga sinabi nito. Kinuha niya ang 3 anting-anting para bang sumabit sa kanya ang buong pagkatao at ang nararamdaman ni Dodong. Sandali pa ang lumipas, narinig niya ang bulong ni Dodong. Ingatan mo ang mga anting-anting ko. Ikaw ang magpapatunay sa akin na sinasabi ko at ikaw ang magiging dahilan na ako ay tunay na hindi kalaban. Bulong dito ni Dodong. Nang mailagay niya sa bulsa ang mga anting-anting, ay lumapit sa kanya ang mga kasamahan nito. Nawala na ang mga takot sa mga ito. Naramdaman din niya na ito na ang huling araw na paghahari ni Dodong. Unti-unting lumiwanag ang buong paligid. Dahil sa kanilang naangking na tagumpay, muling kumislap ang anting-anting ni Dr. Martinez. At iyon ay ang hudyat na magkakaroon na sila ng panibagong yugto ng buhay. Dahil sa ating tagumpay, ay magdiwang tayo pag uwi natin sa ating mga tahanan.
dahil ito sa ating magiting na doktor. Hiyaw ni Ben habang nakangiti ito. Hindi na rin napigilan ni Dr. Martinez ang ngumiti sa mga kasamahan niya. Muli nilang tiningnan ang kalansay ni Dodong. Sandali pa ang lumipas ay lumiwanag ang kubo ni Dodong at unti-unti na rin itong natupok ng apoy. Dumako rin ang kanilang paningin sa isang liwanag na nanggagaling sa isang malaking puno ng balete. Doon nagsiliparan ang mga kaluluwa ng mga inalay ni Dodong sa mga espiritu ng nakabagbigay ng kapangyarihan. Isa-isa ang mga iyon na nawala. Ngunit damang-dama ni Dr. Martinez na ang mga kaluluwang iyon ay pupunta na sa langit at matatahimik na ang mga iyon. Isa-isa rin nilang nilapitan ang kalansay ni Dodong. Kinuha nila ito, inihagis sa kubo nito na nag-aapoy pa. Matapos nilang gawing iyon ay nagyakapan silang lahat. Umalis na tayo dito. Alam nating lahat na ang kasamaan ni Dodong ay natapos na. Ibalita ninyong lahat na ang kasamaan ni Dodong ay hindi na dapat pangambahan at ikatakot pa dahil patay na ito. At sa ating pag-uwi, dapat lang na magdiwang tayo ng isang gabi para sa tagumpay na ito na alam kong matagal nyo nang inaasam. Malakas na wika dito ni Dr. Martinez. Nagngitian sila sa isa't isa. Nagsimula na rin silang maglakad pauwi sa kani-kanilang mga bahay. Kinabukasan din ay nalaman agad ng lahat na patay na itong si Dodong. Simula rin sa araw na iyon, naramdaman ni Dr. Martinez ang pagbabago ng lugar na iyon. Pagkatapos ng katakot-takot na pangyayari ay napagtanto ni Dr. Martinez na ang sumpa sa kagubatan ay naglaho na rin. Ang lugar dati na puno ng kadiliman ay tila nagliwanag. Kitang-kita niya na ang kasiyahan sa mga mata ng mga taga rito. Ang mga puno naman ng mga nyog ay parang bumalik na rin sa dati na noon ay parang si Dodong na nagmamasid sa kanilang lahat. Nagdiwang nga sila kinagabihan. Ang kanilang maliit na barangay ay napuno ng mga tao at mga handa. Kung hindi dahil sa ating magiting na sila Dr. Martinez, ay hindi natin magagapi ang paghahari ni Dodong dito sa ating lugar. Mabuti na lamang talaga ay dumating siya dito at ipinagkaloob niya ang kanyang sariling kakayahan para tulungan tayong lahat. Kaya ang tagumpay na ito ay para rin sa kanya. Hiyaw ng kanilang kapitana. Naging hudyat iyon para magsimula na silang kumain at mag-inuman. Walang hinto ang kanilang kasiyahan. Ngunit nagulat na lamang silang lahat nang biglang naging pula ang buong paligid. Nagimbal sila sa isang malakas na ihip ng hangin at sandali pa ang lumipas ay may isang malakas na sigaw silang naririnig mula sa ibabaw ng kanilang pinagkakainan. Agad na lumabas si Dr. Martinez para matukoy kung ano ang bagay na iyon. Nang nasa labas na siya, ay tumingin-tingin siya sa paligid. Ngunit wala siyang makita na kahit anyo ni Dodong. Tumingin siya sa mga taong nasa loob ng barangay. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makitang nagsasaya lang pala ang mga tao doon. Doon siya nagtaka. Napaisip na lamang ito. Simula kasi noong kinuha niya ang 3 anting-anting ni Dodong, ay nakaramdam na agad siya ng parang mali. Siguro ay hindi tama na sa akin ang anting-anting na ito. Bulong niya sa kanyang sarili. Muli siyang tumingin sa mga tao. Siya lang pala ang nakakita ng pagpula ng paligid
at pagkarinig niya ng sigaw ni Dodong. Kaya naman napagdesisyonan niyang kunin sa bulsa ang 3 anting-anting. Umupo ito at kumuha ng malaking bato. Pinukpok niya ang mga ito hanggang sa nabasag na. Hindi na ito magagamit ng kahit nino pa. Doon lang din niya naramdaman na gumaan ang kanyang pakiramdam. Nang bumalik siya sa loob ng kainan, ay agad siyang sinalubong ni Ben ng isang baso ng tuba. Hindi naman ito tumanggi dahil para iyon sa may init nilang pagtanggap sa kanya bilang isang bayani. "Maraming salamat talaga sa iyo, Doktor," sambit ni Ben. Tumango lang naman itong si Dr. Martinez. Ang gabi na iyon ay puno ng sobrang kasiyahan. Sa gabi ring iyon ay napagpasyahan ni Dr. Martinez na hindi na muna siya aalis sa baryo. Makaraan ang ilang buwan, mas naging maginhawa ang pamumuhay ng mga tao sa baryo at ang buong Albay ay naging tahimik tungkol kay Dodong. Dahil sa naging desisyon ni Dr. Martinez na hindi na muna siya umalis ng baryo, para naman ay makatulong din siya sa mga tao sa iilang bagay, katulad ng paggagamot niya sa mga ito. Isinulat din niya ang tungkol kay Dodong para sa kanyang libro at maging sa kasaysayan ng kwentong bayan ng Pilipinas. Sinulat niya na si Dodong ay isang magkokopra na nakatuklas ng mga sinaunang anting-anting habang nasa nyogan ito at nagkukopra. Dahil sa mga anting-anting, nagbigay ito kay Dodong ng kakaibang kapangyarihan na galing mismo sa mga espiritong tagapagbigay ng kapangyarihan. At ito rin ay may kalakip na malubhang sumpa sa sino mang gumamit ng mga anting-anting. Ang mga espiritu ng kagubatan ay nangangailangan ng alay upang mapanatili ang kapangyarihan ng anting-anting. Sa paglipas ng panahon, si Dodong ay naging alipin ng kapangyarihan ng anting-anting at gusto nitong maghiganti kahit wala naman talagang nang aapi. Nawalan siya ng sarili niyang pag-iisip at naging sunod-sunuran sa kapangyarihan ng mga espiritu ng kagubatan gamit ang anting-anting. Siyang naging hayok sa pagkitil ng buhay at ialay ito sa mga tagapagbigay ng kapangyarihan upang mas lalo siyang lumakas at mas manatili ang kapangyarihan. Ito ay napakagandang karanasan para sa akin. Hindi ko ito malilimutan. Sabi niya sa kanyang sarili habang nasa silid siya at binabasa ang ilang impormasyong pwede niyang isulat. Ngunit hindi ko pa rin matuklas kung papaanong gustong maging ganoon din ni Dodong. Alam ko naman na sinabi niya sa akin ang lahat, pero tiyak naman ako na nagsisinungaling ito sa akin. O hindi kaya ay nagsisinungaling lamang sa akin ang mga tao dito at ayaw nilang masabi na si Dodong talaga ay hindi isang masamang nilalang. Muli niyang inisa-isa ang mga impormasyon at binalikan ang bawat ekspresyon sa mga mukha ng kanyang mga tinanong na mga tao. Napasinghap na lamang siya dahil hindi pa rin siya tinitigilan ng mga salitang binitawan ni Dodong bago niya ito natalo sa isang labanan. Lumabas na muna siya ng kanyang silid. Sakto naman na may isang bata ang galing sa kabilang bahay. Mabilis niya itong tinawag. Iyo, maaari ba kitang matanong?" Tanong niya. Kita niya sa mga mata nito ang pagkamangha, kaya agad itong lumapit sa kanya at nagtanong agad siya. "Kilala mo ba si Dodong?" Tanong niya rito. Nanlaki ang mga mata nito. Kilala ko po siya. Siya po ay isang mangkokopra na matulungin sa mga bata.
Binigyan niya nga ako ng tsinelas kahit mamahalin ito. At saka mabait po siya. Pero nitong mga nakaraang mga araw ay hindi ko na po siya nakita. Nagtaka nga po kaming mga kaibigan namin kung bakit hindi namin siya nakita. Hindi na rin siya mangkukopre, sabi nito. Dahil sa kanyang narinig ay mabilis niyang iniwan ang bata na hindi pinagsabihan na umalis na. Nanginig ang buong pagkatao ni Dr. Martinez. Alam niyang hindi nagsisinungaling ang batang iyon. Pero hindi niya lubos maisip kung bakit sa kanyang silid, dali-dali niyang sinulat ang mga sinabi ng bata. Nag-impake na rin ito dahil kinabukasan ay uuwi na. Ipinagbigay alam niya sa mga taga rito na may kailangan din siyang gawin sa Maynila. Nang nasa Maynila na si Dr. Martinez ay dala-dala pa rin niya ang kakaibang kwento ni Dodong na kailanman ay hindi pa rin matagpi-tagpi kung ano ba talaga ang tunay na katotohanan. Ngunit ang kanyang natutunan sa baryo ng Albay ay naging bahagi ng kanyang mga pag-aaral at pagsusulat tungkol sa mga kababalaghan at kwento sa ating bayan. Ang isang baryo ng Albay ay naging simbolo ng isang katatagan at pag-asa. Ang mga tao ay patuloy na naniniwala sa kabutihan at sa kapangyarihan ng pagkakaisa. Ang alamat ni Dodong ay totoong nananatiling buhay, ngunit nagsisilbing paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa kabutihan ng puso at diwa. At sa tuwing sumasapit ang kabilugan ng buwan, ang mga tao sa baryong iyon ay nagsasama-sama upang alalahanin ang mga kaluluwang inalay ni Dodong. Ang mga kandila ay sinisindihan, ang mga panalangin ay inaawit, at ipinagbabawal na rin nila ang paggamit ng kahit na anong anting-anting. Sa silis ni Dr. Martinez, nakatanggap rin siya ng isang liham galing sa hindi kilalang tao. Binasa niya ang liham. Para kay Dr. Martinez. Sana ay naintindihan mo na ang mga bagay na nangyayari sa akin doon sa baryo. Ikaw ang may alam sa tunay na katotohanan, ngunit hindi mo ito pinaniniwalaan. Kung tunay kang may puso at paninindigan, sa susunod mong mga pananaliksik, alamin mo muna ang kwento ng mga tao at ng kanilang mga tunay na ugali. Nailagay ni Dr. Martinez ang liham sa lamesa. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga oras na iyon. Alam niyang hindi pa tunay na patay itong si Dodong. Ngunit nalilito siya kung bakit iyon ang gustong mangyari nito. Gayunpaman, hindi matatapos ang kanyang pananaliksik tungkol kay Dodong.